Next number naman tayo sa number 2. So, ganito lang ako magturo. Back to basic lang din talaga. And kung may mga question kayo, pwede kayong mag-comment. Kung ano yung gusto nyong malaman, gusto nyong matutunan, pwede yan. So, kung meron din kayong mga concerns at gustong ipaturo, just comment or message our page, pwede yan. And for inquiries ng tutorials, so message lang kayo sa aking page. And then, yeah, pwede nating pag-usapan yan. So, hindi lang integral calculus yung tinuturo ko. So, calculus din, basta mga engineering topics, pwede naman nating ituro. So, next natin is ito. So, again, magpaplano muna tayo kung paano natin to sasagutan. Siyempre, di ba? So, actually, this problem is sana matutunan nyo na meron akong tinuro sa nandito na, uploaded na sa ating YouTube. So, may pagkakaiba ng pagsosolve ng initong sine cosine na add. No? Kapag add, iba yung way ng pagturo natin. Iba yung way ng pag-solve natin sa add numbers. And iba din yung pag-solve kapag both are even. So, one is add, both are even, meron tayong pagsosolve dyan. Iba yung pagsosolve natin dyan. So, sige. So, since dito is both are odd exponent sa ating sine and cosine, pwede natin tong sagutan into two ways. Pero, may pero tayo, syempre. So, pwede kong gawin is, kapag add kasi, alam ko, or dapat alam nyo na rin, na maghihiwalay tayo ng isang cosine or sine dito. So, pwedeng ganun, no? So, ang mangyari is, pwedeng bawasan natin si cosine or si sine. So, pwedeng maging ganito yung dalawang problem natin. Itong isang problem natin, pwede siyang kalabasan niya ganito. Cosine, hingi tayo ng isa, so magiging 6 na siya. 6x sine raised to 3, 6x. And then, yung hiningi natin na isa, o yung kinuha natin na isa, si cosine, 6x dx. So, ito yung isa. And then, yung isa naman is integral of, sa sine naman tayo kukuha. So, cosine, 7 raised to 6x sine, magiging na tong squared 6x sine x. Ito nga yung kinuha natin, or sine 6x, I mean, dx. Ngayon guys. Sa tingin nyo, alin yung mas mapapadali tayo sa pagsasagot? So, itong quiz na to is given na walang choices, di ba? Siyempre. So, meron din mga, siguro kapag mga exams na merong choices, pero para sa mga student, syempre, wala pa namang choices. So, yeah. Meron tayong dalawang pwedeng maging solution dito. Ito nga yung isa, at ito yung isa. Siguro, yung isa lang muna yung gagawin ko dito, and depende, sa ibang video na lang siguro yung iba. Yung isa. Yung gagawin ko dito is yung madali. And, yeah, mag-upload na lang din siguro ako nung isa na pagsosolve na. So, kayo na bahala, or pwede nyo ding itry kung paano nasa inyo yan. And then, check nyo na lang kung we have the same answer. So, ito yung nasa isip ko. While, upon just seeing these two. So, sandali lang. So, yeah. Hindi ko magamit yung backspace. Kaya, medyo mahirapan ako sa...
Pero still, madali lang din to. Ayan. So, upon checking kasi, kapag ito yung i-expand mo, itong i-expand kasi natin to yung next step natin eh. Gagamit tayo ng Pythagorean identities, which is sine squared x plus sine ay cosine squared x is equal to 1. Yan yung Pythagorean identities na gagamitin natin dito. So, kapag dito, sa cosine raised to 66x ka nagpalit, ang mangyari dyan is naka-cube tayo. Naka-cube. Ayan. Kasi, yung 6, so, kukuha kayo ng squared dyan. Gagawin mong squared to. Cosine squared 6x. Hindi siyang cosine squared 6x. Raised to 3 siya. Ayan. And then, ito ngayon yung ating equation. So, papalitan mo yan ng 1 minus sine squared x. Tapos, i-expand mo siya. No? So, medyo mas matrabaho lang kasi ang haba. Unlike kapag dito mo siya ginawa sa ating ito yung sinasabi ko mas madali. Na kapag ito, yung sine squared 6x is automatic, ang value na niyan is pwede mo itong palitan as 1 minus cosine squared 6x. And then, distribute mo lang yan sa cosine raised to 7 6x. And masusolve na natin itong problem. So, ito yung gusto ko na ma-develop ng ating mga students na yung planning kahit hindi pa nagsasagot. Actually, hindi ko na kapag nagsasagot ako, nasa utak ko lang yung ito. Pero ganito yung gumagana sa aking isip kapag bago mag-solve nitong problem na to. So, upon that, ito muna yung gagamitin natin. And then, yung isa is yun yung gagamitin natin dun sa isa ko pang uploaded na video. So, sige. Linisin ko muna to. Yan. Tanggalin ko muna lahat. And then, yeah. So, parang mag-fresh start ulit tayo. Pero alam na natin sa ating isip kung ano yung gagawin natin. So, magiging na tong equal siya sa cosine raised to 7 6x. And then, nag-borrow tayo ng isa dito. Sin x dx. Yan. So, but, alam natin na yung Pythagorean identities natin, we have sine squared 6x plus cosine squared 6x is equal to 1. Pero, ang kailangan lang natin is si sine squared 6x. So, stay lang natin yan. Is equal siya sa 1 minus cosine squared 6x. Ngayon, isa-substitute na natin siya. So, gagamit ako ng ibang kulay para makita nyo. So, cosine raised to 7 6x. And then, I'm gonna use blue. Ayan. I-blue ko itong ipinalit natin. So, 1 minus cosine squared 6x. Sin x. Sin 6x. So, ngayon, i-distribute na natin siya. So, ganito na yung mangyari. So, equal na siya ngayon sa yan, cosine raised to 7 6x. And then, minus 7 plus 2. Power, multiply to a power, magiging addition siya. So, magiging cosine raised to 9 6x. Parenthesis natin siya. Itong lahat na to ay nakamultiply sa sin 6x dx. Ayan. So, ngayon is i-distribute na din natin si sin 6x dx. Pero,
Pag-iwalay na natin siya sa integral. So, magiging na siyang ganito. Integral of cosine is to 7, 6x. Multiply natin si sine 6x dx. And then, minus cosine raised to 9, 6x sine 6x dx. So, yeah, may tinignan lang ako. So, ngayon, ang alamin natin is what is the integral of cosine? Di ba? So, ang integral ni cosine is, recall lang natin. So, the integral of cosine u sine u ayan. So, ano ba yung ating integral? Oh, so, this should be ayan. Magle-let u na lang tayo dito. So, kung u natin is si cosine 6x. Ayan. And then, ang derivative niya is, ano yan? The derivative of cosine is negative sine 6x. Pero, may derivative pa si 6x, which is si 6 dx. So, our du is equal to negative 6 sine 6x dx. So, may neutralizing factor pa tayo na 1, negative 1 all over 6. So, same lang din dito sa kabila. Let u mo dito is si cosine 6x. So, same lang pala, no? Yeah. So, our new equation now will be u raised to 7 du. Pero, lagyan natin yung neutralizing factor na negative 1 all over 6 and then minus the integral of, may neutralizing factor din siya na negative 1 all over 6. Yan. Huwag niyong kakalimutan yung open and close parenthesis para hindi kayo malito sa sign. Yun. So, we have u raised to 9 du. Yeah. So, magiging na siyang 1, negative 1 all over 6 multiply to negative 1 all over 8. U raised to 8. And then, dito naman, negative times negative. So, magiging positive na yan. 1 all over 6. Ito naman is 1 all over 10. No? 9 plus 1 lang yan. 1 all over 10. U raised to 10. Plus C. So, we will have the negative 1 all over 48. Yeah. This is U raised to 8. That is cosine raised to 8 6x plus 1 all over 60 cosine raised to 10 6x plus c. Yan. So, pwede na natin yung sagot. Or, pwede nyong gawin is, yan, i-factor out nyo pa yung ito, yung cosine raised to 8 6x, tapos yung 1 all over 12 dito naman sa ating mga fractions. Pero, yeah, I think this is good. Ito na yung ating answer. So, yung next video natin is, sasagutan natin to nung sinasabi kong mahaba. Para at least na-try nyo natin. Or na-try natin, di ba? Kung paano siya i-solve.